ibang nating mga kapatiran ay tayo po'y magsisimula na. Ulitin natin ang tulad mo ay linaw. Ang tulad mo, ang kailangan ko sa'yo mising, ang kalakasan ko. Anong pagsubok man ang magdaan, di matitinag, di mabubuwal, pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man, mananatili sa'yo. Yayakap mo ang siyang oblihan ko, pag-ibig mo ang kalakasan ko. Anong pagsubok man ang magdaan, di matitinag, di mabubuwal, pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man, mananatili sa'yo. Anong pagsubok man, pagsubok man ang magdaan, di matitinag, di mabubuwal, pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man, mananatili sa'yo lamang. Mananatili sa'yo lamang. Yan po ang ating chairman sa panimulang panalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat ng Panginoon. Salamat po Panginoon sa buong magkapon na binigay mo sa amin. Karunungan, kalakasan, at ginabayan niyo po kami sa buong magkapon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po Diyos sa gabi nito. Nagkasikusitan po kami. Napag-aralan namin yung salita. I-apply po namin sa bawat buhay namin. May share namin sa aming kapwa po. Natunay hindi lang kami nakaupo sa pagkos. Meron kami Panginoon na may bahagi sa aming kapwa Panginoon. Kaya Panginoon, oras na ito na tanging pasasalamat amin, ihalay namin ang aming buhay sa iyo. Lord, lumalapit po kami sa ganito. Humingi kami sa iyong kapatawaran, sinatadya, o nakapagsalita kami sa aming kapatawarin po kami Panginoon. Tunay Panginoon na nandito kami para po Panginoon na tatamanin po aming gawin na ito, Lord, na sinabi mo sa iyong salita, kami sa dalawa sa tatlo na sa kalagitnaan na namin sa gabi ito. Lord, dinadalangin ko rin po Panginoon na magsasalita sa gabi ito na bigyan mo po siya ng tanunungan at mahabang pangunawa at may paayag niya yung salita sa Panginoon. Salamat po Panginoon. Nandito po kami lahat ay makikinig at alam po namin Panginoon na itong makapangyarihan sa ilang iba sa Panginoon. Sa bawat pamilya namin, nasa man sila Lord, ingatan mo sila Panginoon. Nagkakaroon na sila. Lord, wala po po'y pakasama namin dito. Lord, ituin mo sila paalalahan mo na meron gawain sa gabi dito. Salamat po, Ama. Malit man itong gawain ito, pero
mo, tunay nagpapasalamat po kami sa kanila. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Kaya patuloy po natin po rin ang Diyos sa Wala Christmas. po ang dalawang mo. Hallelujah. Patuloy po natin siyang datilain sa pamagitan ng mga papuling awit. Yes, Lord Jesus, Lord, hallelujah. Hallelujah. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsisimamo. Paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makanaikat, sa'yo ay kumita. Minsan pa, ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makanaikat, sa'yo ay tumitan. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lugso ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Magalita o Diyos ngayon at kailanman. Lobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglo ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Magari ka o Diyos ngayon at kailanman. Magari ka o Diyos ngayon at kailanman. Pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais. Malikain o Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Malikain o Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang. Isang pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais. Nalikain o Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain o Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo na walang alinlangan. Isang puso tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan.
ang isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Puso ko'y sinisiyasat. Uy, iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa, sa'yo hindi lingid, sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ang nababating laman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Minsan pa puso ko yung sinisiyasat. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ang nababatid. Ang lahat kong lihim, ang lahat ng aking ginagawa, sa'yo ay hindi lingid, sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga oras mo ito, Diyos. Ikaw ang aming pinapapurihan at inaawitan, Panginoon, sa mga oras mo ito, Diyos.
sapagat ang mga awit mo ito, God, ay pinagkaloob niyo po sa amin upang sa pamamagitan ng mga awitin ito, Diyos, ay mapapurihan ka namin at mapaglingkuran at maparangalan ang iyong dakilang pangalan sa lugar pang ito, Diyos. Salamat sa lahat na narito na nagbigay ng panahon upang patuloy na sumuporta sa iyong mga gawain, Panginoon, at upang patuloy na makinig ng iyong mga salita, sapagat ang mga salita mo, Panginoon, ay buhay at nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa puso ng bawat sa amin. Kaya sa oras po ito, God, samahan niyo po kami sa gawain ito, God, na pinagkatiwala niyo po sa amin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng rito magsabi ng Amen. Amen. Yan. Okay, maraming salamat sa gabi nito at yung mga papuring awit na ating inaawit ay yan po ay inaalay po natin sa Diyos para siya po ay ating parangalan at ating po mapaglingkuran sa pamamagitan ng mga papuring awit. Kaya hindi lamang tayo matututo sa salita ng Diyos, kundi matuto rin tayo kung paano magpuri at maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya so sa gabi nito ay yan. Ang ating paminsahero ay wala. Ang ating paminsahero dapat ay si Pastor Wally. So na-rapture si Pastor Wally, na-rapture siya. So ang yung lingkod ay lagi namang handa, lagi nakapa-prepare. So kaya okay naman po 'yon. Yan. So bago po tayo dumako sa salita ng Diyos ay mayroon bang gusto magpasalamat sa Panginoon? Si Chairman. Salamat po, Panginoon, sa buhay na bigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buong sa mundo. Nangingat mo sa amin. Alam po, Panginoon, ikaw namin. Sa bawat pamilya namin, sa kalamatan ka namin. Sa buhay na inaarap namin, pagsubukan naman yun. Nandun ka, Panginoon. Kaya maraming po salamat. Sabi ko, Panginoon. God bless. Amen. So meron pa? Gusto magpasalamat sa Lord? Salamat ako sa amin. Diyos makapangyarihan sa lahat, sa biyayang pinagkaroon niya sa amin, sa pamilya ko, sa mga po, sa pag-iingat niya, Diyos. Salamat sa inyong kalakilaan niyo, Diyos. Salamat sa Panginoon na walang hangganan ng Diyos. Salamat, Panginoon, na hindi kami pinubayaan, at sa ating pamilya, sa Diyos. Sa buong isang linggo po, salamat sa biyaya. Yan. So meron ba si Pastor si Pastor Eser, no? Ba isa man bigay ng testimony o kaya special number sa Panginoon. Yan. Yan. Sa darating pang araw si Pastor Eser ay magiging minsahero po natin dito yan. Nag-ano lang siya, kumbaga sa ay kumbaga ang tawag doon, nagbibiro lang. No? Dahil sabi niya, Pastor, ikaw lang muna kasi prepare pa siya. No? So, dating araw na si Pastor ay makakarinig din tayo sa kanya ng misahe. Amen po ba? Amen? So, sa ngayon ay, baka gusto mo mag-chit ni Pastor? Ayan, si Pastor. Ayan. So, bihira lang po sa mga pastor na hindi marunong gumitara, no? Dahil, alam mo, minsan, dumating pong panahon na wala kaming kasama ng gitarist, kaya kailangan namin matutong gumitara. Nandito tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Because the Holy Spirit is there. We want to sing this song, Holy. Holy, holy, holy are you, Lord. 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 Let elders and angels bow, receive worship now. Holy,
holy, holy are you, Lord. Are you Lord? Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, receive worship now. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, receive worship now. Holy, holy, holy are you, Lord. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give everything, I will give everything to you alone. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give everything, I will give everything to you alone. I long to be the bride that you're returning for. Dressed in garments white and naked free. I have no earthly life that I am holding to. For you're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give everything, I will give everything to you alone. I love to be. I long to be the bride you're returning for. Dressed in garments white and naked free. I have no earthly life that I am holding to. For you're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give everything, I will give everything to you alone. Holy, holy, holy are you, Lord. 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 The elders and angels bow, receive worship now. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, receive worship now. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, receive worship now. Holy, holy, holy are you, Lord. Amen. Holy, holy, holy are you, Lord.
Amen. So, purihin ng Diyos. Yan. Yan. So, purihin ng Panginoon sa oras po ito. Meron pa po tayong 23 minutes, 23 minutes, no? Para sa bagong isang oras. Ngayon, handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Yan. So, sa oras po ito ay ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa nakakatiyak ka na ba na ikaw ay ligtas na at may buhay na walang hanggan? No? At sino ang hindi nakakatiyak na siya ay walang buhay na walang hanggan kung siya ay mamatay? No? So dito ang ating pag-aaralan. Nakakatiyak na ba tayo na kapag tayo ay namatay sa mundong ito ay may buhay na walang hanggan na ba tayo? No, so yan po ang ating pag-aaralan. Dalawa po ito, yung mga hindi nakakatiyak at yung mga nakakatiyak na. So unahin muna natin yung nakakatiyak na ba tayo. Kasi bilang mga manampalataya, dapat tiyak, alam natin na tayo ay may buhay na walang hanggan hanggat nandito pa tayo sa mundong ito. No, ibig sabihin na hindi masasayang ang iyong paglilingkod sa Panginoon dahil alam mo, nakakatiyak ka na ikaw ay may buhay na walang hanggan. No? So, bago muna tayo muna sandali manalangin. Panginoon, maraming salamat. Samahan niyo po kami sa inyong pong mga salita na aming pong mapapag-aaralan. Bigyan niyo po kami ng kalaman at karunungan at pangunawa. Maging lingkod, Panginoon, continue to give your wisdom in use mightily your ministry, Lord, na kung saan ay pinagkatiwala niyo po sa amin. Narito yung mga anak, Panginoon, dalangin namin na mapagpala po sila sa gabi nito, Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So dito ay una po natin pag-aralan, nakakatiyak na ba na ikaw ay ligtas na at may buhay na walang hanggan kung ikaw ay mamamatay sa mundong ito. Kasi yung buhay na walang hanggan ay hindi po ito mapapa sa atin hanggat tayo ay buhay sa mundong ito. Pero dapat tiyakin natin na tayo nga ba ay may buhay na walang hanggan. Na para bang habang tayo narito sa mundong ito, namumuhay tayo na may mayroong katiyakan. At sabi doon sa John 3:16 hanggang 17, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito ay pinakikita ng Biblia na nakakatiyak po tayo na kapag tayo ay mayroong pananalig at panampalataya sa anak ng Diyos, ay tiyak daw na tayo ay mayroon buhay na walang hanggan. Ang sabi doon sa John chapter 3 verse 36, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya kung ang buhay natin sa mundong ito ay nabubuhay tayo na mayroong pananalig at manampalataya sa anak ng Diyos, tinitiyak ng Biblia o tinitiyak ng Diyos na kapag tayo ay pumanaw sa mundong ito, tiyak na tayo ay may buhay na walang hanggan. No? Kaya doon ay pinatutunayan na kung na pinakikita ng Biblia na ikaw ay nakakatiyak. Kaya kapag sinabi sa iyo, may buhay na walang hanggan, mayroon ka na bang buhay na walang hanggan? Yes! Ipinagkakaloob ito sa akin at inihanda ito sa akin ng Diyos kapag ako ay pumanaw, umalis sa mundong ito. Nakakatira ko na pagpunta ka doon sa kabilang buhay, ako ay may buhay na walang hanggan. Kasi sinasabi doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50, may isang hiwaga na ibig ko malaman ninyo, ang binubuo ng daman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hanggang tayo na sa katawang lupa pang ito, ay hindi mapapasa atin ang buhay na walang hanggan. Kailan na mangyayari yon? Kapag tayo ay nalagutan na ng hininga. Kaya magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang sabi niya sa 1 John chapter 5 verse 13, na sinasabi po ng Biblia, isinusunod ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So doon ay pinatutunayan na tinitiyak ng Biblia kapag tayo ay patuloy na sumasampalataya kay Kristo, naglilingkod kay Kristo, sa Espiritu at sa katotohanan ay 100%, sabi ng Biblia, may buhay na walang hanggan ka. No? So doon ay sinasabi ng Biblia. Pangalawa,
nakakatiyak na ikaw ay ligtas na at may buhay na walang hanggan kung ikaw ay mamatay sa mundong ito, kung ikaw ay manatiling tapat sa iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Manatiling tapat. So, ibig sabihin, tapat ka na naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Hindi yung tapat ka lang kapag may tira, tapat ka lang maglilingkod sa Panginoon kung mayroong nandiyan na sila ng pangailangan. Kung paano kung wala ka ng makain, hindi ka na tapat. No, ang kailangan doon, may pagkain ka man o wala, kailangan tapat kang naglilingkod sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat ganito ang sinasabi ng Biblia sa Matthew chapter 24 verse 13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So doon ay sinasabi ng Biblia ang manatiling tapat hanggang wakas. Ibig sabihin hanggang wakas ng ating buhay. Kasi marami na ang namamatay sa mundong ito na marahil sila ay hindi tapat na naglilingkod sa Panginoon. Dahil ang sinasabi ng Biblia, ang manatiling tapat hanggang wakas. Ang siya lamang maliligtas. Tandaan po natin, ang ating buhay ay mayroong katapusan. Doon magwawakas ang paglilingkod mo sa Panginoon. No? Hangga't buhay ka, ay dapat nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon ay maraming pagsubok sa buhay. Hindi po ganun kadali, maraming pagsubok. Ibig sabihin doon makikita ang katapatan mo sa iyong paglilingkod. Sinabi sa John, sa Matthew chapter 10 verse 22, kaputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, siyang maliligtas. Ibig sabihin sa paglilingkod mo sa Diyos, hindi lahat ay natutuwa sa iyo. Kundi mayroong mga taong naiinis at hindi natutuwa sa iyo, kumbaga sa nung pinipigilan kang maglingkod sa Diyos. Kaya kailangan manatili kang tapat, ipaglaban mo ang iyong pananampalataya sa Diyos na ikaw ay mapasayo ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Sabi doon sa Matthew chapter 24 verse 9 hanggang 13, sa panahong iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasamay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So kailangan mo manatiling tapat. Hindi yung pag dumating ang pagsubok sa buhay mo, ayaw ko na. Dahil kung saan ako naging Kristiyano, ba't maraming pagsubok na sa buhay ko? Doon ang pinapakita na nasa iyo na ang buhay na walang hanggan. Kilala mo na ang totoong tunay na Diyos na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Dahil hindi ganun kadali ang paglilingkod sa Panginoon, maraming pagsubok diyan at doon makikita ang katapatan mo sa Diyos. Doon makikita. Pangatlo, nakakatiya ka na ikaw ay ligtas na at may buhay na walang hanggan kung ikaw ay mamatay sa mundong ito kung ipinagkaloob na sa iyo ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo ng Diyos na ikaw ay anak ng Diyos. Makakatiya ka kapag ipinagkaloob na sa iyo ang Espiritu Santo. Nasa iyo na. At iyon ay ipagkakaloob sa iyo bilang anak ng Diyos. So, ang Espiritu Santo nito ay mapapasayo lamang katulad sa nangyari sa ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo, bago ipinagkaloob sa Kanya ang Espiritu Santo, meron muna siyang ginawa. Anong ginawa ng ating Panginoong Kristo para ipinagkaloob sa Kanya Espiritu Santo? Lumapit siya kay Juan Bautista upang magpabautismo. At doon pa lamang natanggap ang Espiritu Santo. Ganito ang pagsasabi ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 3 verse 13 hanggang 17, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon. Sapagat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag din si Juan nang siya'y mabautismuhan,
Umahon si Jesus sa tubig, biglang nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So doon ay makikita natin na bago natanggap ni Jesus Christ ang Espiritu Santo, mayroon muna siyang ginawa. Anong ginawa niya? Nagpakumbaba siya. Lumapit siya kanino? Kay Juan Bautista. Bakit kailangan niyang gawin yun? Ay samantala mataas pa siya kay Juan Bautista. Sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Pero bilang tao, nagpakumbaba siya. At lumapit siya kay Juan Bautista, dahil kung hindi nila gagawin yon, hindi mawapasa kanya ang Espiritu Santo. Hindi mapasa kanya. Kaya ang ginawa niya, lumapit siya kay Juan Bautista. So gayon din naman, hindi mapapasayo ang Espiritu Santo kung hindi mo rin gagawin ang ginawa ni Kristo. Amen. Hindi rin mapapasayo ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahiram sa'yo kung hindi mo rin gawin ang ginawa ni Kristo. Ang ganito ang sinabi ng banal na kasulatan sa Gawa chapter 32 verse 38 hanggang 42. Sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon Kristo. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagay siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng mga 3,000 katao ng araw na iyon. So doon ay makikita natin na mapapasayo lamang ang Espiritu Santo ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo kung ikaw ay mababautismuhan. Ang tanong, nabautismuhan na po ba tayo? Saan kayo nabautismuhan? Sabi niyo, nabautismuhan ako nung bata pa eh. Hindi po yung bautismo. Ang bautismo po katulad ng ginawa ni Kristo. Siya ay matanda na. Pumunta siya sa ilog Jordan para magpabautismo kay Juan Bautista. So ibig sabihin, ang bautismo ay hindi ito sinasagawa sa mga bata. Isinasagawa ito sa mga sapat na gulang at marunong na magsisi ng kanilang mga kasalanan. Hindi nangangahulugan na si Kristo ay may kasalanan, kundi pumunta lamang si Kristo para sundin ang kalooban ng Diyos para mapasa kanya ang Espiritu Santo. So, ganun din naman, ay dapat din natin gawin, dapat mo rin gawin ang ginawa ni Kristo. Dahil kapag hindi mo ginawa ito at hindi ka nagpabautismo, kahit anong pangangaral namin sa iyo, wala kang magagawa dahil ikaw mismo ang ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, yung tayo lumapit po sa Kanya. No? Ito yung tatak ng pagkahirang sa atin. Kaya lahat na nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, may tatak na po kayo. Tatak ng Espiritu Santo na pagkahirang sa iyo. Ganito sinasabi sa Ephesians chapter 1 verse 13 hanggang 14, kayo may naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. So, yan po yung tatak ng pagkahirang sa iyo. 100% kapag ikaw po ay pinagkalooban ng Espiritu Santo. Kailan ito mangyayari? Kapag nabautismuhan ka po sa pangalan ni Kristo. No? So kailangan mo po yon para mapasayo ang Holy Spirit. Kami po ay nabautismuhan na, si Pastor nabautismuhan na, nabautismuhan na, lahat po kami, si Chairman nabautismuhan na, at ako'y naniniwala na sa kanya na ang tatak ng Holy Spirit. At ang tatak ng Holy Spirit, ito yung naghahanap ng salita ng Diyos.
lagi ka nagpupuri at naglilingkod sa Panginoon. Amen. So doon ay nakikita natin ang sabi niyo po sa Ephesians chapter 4 verse 30, at huwag ninyong saktan ang kaloob ng Espiritu Santo, ang kaloob ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Iyan ang sinasabi ng Biblia. Kapag nasa iyo na ang Espiritu Santo, tatak yan, katibayan yan, na ikaw ay tutubusin at natubos ka na nga. At 100% kapag namatay tayo sa mundong ito, 100% sasabihin sa atin ng Diyos, welcome, my faithful servant. Mga anak, pumasok kayo sa aking kailan. Bakit? Kapag may tatak ka na eh. Kung baga sa akin, ito yung tinatawag na gate pass mo sa langit para makapasok ka. So doon sa Romans chapter 8, verse 14 hanggang 17, ang lahat ng pinatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga alipin na mumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawin mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama ko. Ang Espiritu nagpatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yan ang nagpapatunay kapag nasayo na ang banal na Espiritu na pinagkaloob ng ating Diyos, tiyak na ikaw ay makakapasok doon sa kaharian ng langit. So yan po yung mga taong nakakatiyak na kapag sila ay may banal na Espiritu Santo na. At 100%. Kaya kung kayo hindi pa po kayo nababautismohan, hindi ko po masasabi ipinagkaloob na sa iyo na ang Espiritu Santo. Pero 100% kapag kayo po ay nabautismohan, ako po naniniwala 100% ipinagkaloob na sa iyo ang Espiritu Santo. Amen. Sabagat iyon ang tanging paraan na ibinigay sa atin ng Biblia kung paano mapasa atin ang salita, ang kanyang banal na Espiritu. Ngayon, last but not the least, sino yung mga taong hindi makakapasok sa kaharian ng langit? Nalaman natin, tayo sumampalatay kay Kristo at nabautismohan sa pangalan ni Kristo, 100% makakapasok na tayo sa kaharian ng langit. Ngayon, sino naman ang hindi makakapasok sa kaharian ng langit? Ang hindi makakapasok, ang hindi nakakatiyak na siya ay may buhay na walang hanggan kung siya ay mamamatay, yaong hindi ayaw sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. Siya ay walang buhay na walang hanggan, yung mga hindi sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi doon sa John chapter 3 verse 36, ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya kapag hindi sila sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, sabi doon, wala po silang buhay na walang hanggan kapag sila ay namatay sa mundong ito. Bakit ko sinasabing mamatay? Kasi may hangganan po ang buhay natin. Pero hanggat buhay ang tao ay may pag-asa. Amen po ba? Hanggat buhay ang tao, meron siyang pag-asa na makamtan niya ang buhay na walang hanggan. Pero kapag naabutan siya ng kamatayan, na walang pananalig at panampalataya kay Kristo, walang panahon ng pagdingkuran si Kristo, sinasabi ng Biblia, wala siyang bahagi sa kaharian ng langit. Mananatili ang puot ng Diyos sa kanya. Ang sabi doon sa Marcos chapter 16 verse 15 hanggang 16, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maluligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So doon parurusahan ang isang tao kapag namatay na walang pananalig at mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya malinaw na sinasabi ng Biblia na hindi nakakatiyak ang isang tao na siya ay may buhay na walang hanggan kung hindi siya nagkakaroon ng pananalig at manampalataya sa ating Panginoong Kristo. Sa ating Panginoong Kristo. So dito ay makikita natin na sinasabi ng banal na kasulatan na hindi nakakatiyak ang isang tao kapag siya namatay.
Pangalawa, na yung tao hindi nakakatiyak ang tao na may buhay na walang hanggan kung siya ay namatay yaong hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Tiyak na hindi po siya makakapasok sa buhay na walang hanggan kung hindi po siya sumusunod sa utos ng Diyos. Ano nga ba ang utos ng Diyos sa atin? Ang sabi po sa Exodus chapter 20 verse 1 hanggang 5, ito yung utos ng Diyos. Bahagi ito ng 10 utos. Amen po ba? Bahagi ito ng 10 utos. Ang sabi niya sa Exodus chapter 20 verse 1 hanggang 5, ang lahat ng ito sinabi ng Diyos, ako si Yahweh ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang nasa lupa, nasa langit, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo niyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuin. Ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. So doon ay sinasabi ng Biblia, huwag kang magkaroon ng mga larawan o ribulto ng anumang nilalang dito sa mundong ito. Yun ang utos ng Diyos na huwag, ayaw. Ayaw ng Diyos yun na ikaw ay magkaroon ng ganun. Dahil kapag namatay ka dyan, tiyak may kaparusahan ka, sabi doon, sisingilin siya, mapanibughuin siya. Paparusahan ka ng ating Panginoon. Kaya sabi doon sa Deuteronomy chapter 4 verse 15 hanggang 16, huwag lang po tayo masasaktan, babasahin lang po natin ang Biblia. Ang sabi niya sa Deuteronomy chapter 4 verse 15 hanggang 16, nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Sinai, wala kayong nakitang anyo, kaya mag-ingat kayong mabuti. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin maging kawangis ng tao. No? Sabi dito ay huwag daw tayong gagawa ng ganun. Maging kawangis ng tao, ayaw ng Diyos yun. Ito'y mga utos ng Diyos na dapat sundin para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero kung susungayin mo ang utos ng Diyos, ibig sabihin, tiyak na parusahan ka ng Panginoon. Dahil sinasabi ng Biblia sa Isaiah 44 verse 19 to 20, nandiyan pa po tayo. Amen? Amen. So dito sa Isaiah 44 verse 19 to 20, atin lang pong babasahin, ang sabi po ng Biblia, hindi nila naisip na ang kaputol ng ginawa nilang ribulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karning kanilang kinakain. Hindi man lang nila tinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo, lubusan na siyang nailigaw na kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid at hindi siya papayag ng ribultong hawak niya ay hindi Diyos. So doon ay sinasabi ng Biblia, ayaw talaga ng Diyos na magkaroon ganyan. Dahil sabi niya, nailigaw ka na ng iyong maling paniniwala. Kapag meron kang ribulto sa bahay mo at pinaglilingkuran mo at linalagyan mo po ito ng sampagita, pagkain, alam mo kung sino linalagyan mo? Hindi po ang Diyos, si Satanas po. Ito ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 19 to 20. 1 Corinthians, si Satanas po ang dinalagyan nila ng pagkain at sinasabitan ng sampagita. Ang sabi ng Biblia ay ganito, atin natin babasahin, huwag pa tayo masasaktan. Ang sabi ni Pastor, hindi man si Pastor nang titira. Hindi po. Ito po ang totoo. Para kapag alam mo, kapag namatay ka dito, hindi ka pupunta ng langit. Amen. Kapag nanatili ka dyan. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 19 verse 19 to 20, anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan o ang pagkain nihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabulan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalin na kalanghain sa mga demonyo, hindi sa Diyos. At ayaw ko maging kaysa kayo ng mga demonyo. So, ibig sabihin, yung mga pagkain nihandog mo sa larawan, sa mga ribulto sa bahay mo, sa mga demonyo ka pala naghahandog, sabi ng Biblia. Kaya hindi ka pupunta ng langit kapag namatay ka dyan. Amen. Amen. Yung sampagitan na sinasabit mo, hindi pala Diyos ang sinasabitan mo, kundi si Satanas pala. Yan pala ay para kay Satanas, hindi para sa Diyos. So doon ay sinasabi ng Biblia, bakit? Galatia chapter 4 verse 8, nung hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, hindi mo kilala ang Diyos kapag meron kang mga ribulto sa bahay mo, sinasabitan mo ng sampagita.
Ibig sabihin, yan ang papatunay na hindi mo kilala ang Diyos. At yan din ang magdadala sa iyo sa apoy ng impyerno. Sa Pahayag, chapter 21, verse 8, ang sabi ng Biblia ay ganito, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasunsuklam na kahalayan, ng mga mamatay tao, mga makikapid, mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila sa lawa na nagdiliyab na supri na siyang pangalawang kamatayan. So yan ang magdadala sa iyo. So dito pa lang, buhay ka pa lang, alam mo na kung saan siya pupunta kapag namatay siya. Hello? Pero hanggat buhay po siya, may pag-asa. Amen po ba? May pag-asa siyang mabago ang buhay niya at magkaroon siya ng totoong pananalig at manampalataya sa Diyos. Last but not the least, verse John chapter 5, verse 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapahama ka. Baka sabihin mo, ang Diyos na nakakalam kung saan ako pupunta. Kapatid, kung nagbabasa ka ng Biblia at nakikinig ka sa salita ng Diyos, malalaman mo kung pupunta ka ng langit o pupunta ka ng impyerno. Ang daang papuntang langit ay ang paglilingkod natin sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. John chapter 4 verse 23 hanggang 24, ngunit dumating ng panahon na ngayon na nga ng mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya, sapagat ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat yan sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kung ito ang ginagawa mo nang habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, sumasamba ka sa Diyos sa Espiritu at katotohanan, tiyak na may buhay na walang hanggan ka. Pero kapag ito ang ginagawa mo, nagsasamba ka sa mga Diyos-Diyosan at ribulto, nag-iikot ng mga larawan, tiyak kapag namatay ka, sabi sa Biblia, impyerno ang sasapitin mo. Amen? So, salamat. Sana po ay meron tayong natutunan. Bagamat masakit, hindi ko po sinasabi ito upang kayo saktan. Sinasabi ko ito para malaman nyo ang katotohanan. Amen? Okay, tayo po ay manalangin. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Maraming salamat sa oras po nito, Diyos, sa inyo pong mga salita na amin po napakinggan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga taong nakikinig sa amin. Ang lahat na narito na nakarinig, O Diyos. Dalangin ko, God, na mga ito ay tinimo sa kanilang mga puso. Hindi namin nais na sila'y saktan, O Diyos, kundi nais namin gisingin sila sa katotohanan. Ang lahat ng binasa namin ay hindi nanggaling sa amin, kundi nanggaling sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, wala kaming sinisiraan, Panginoon, kundi ipinahayag lamang namin ang katotohanan, sapagkat yung may sabi, makikilala nilang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya, Panginoon. At alam po namin kung anong katotohanan, walang iba kundi ang inyong mga salita, Panginoon. Ang Biblia ang siyang katotohanan, ang siyang magpapalaya sa amin. Salamat maging ang manunod sa amin sa YouTube channel. Sila man ay nakakarinig nito, O Lord, dalahin ko, Panginoon, nabuksan niyo po ang kanilang kaisipan upang magkaroon sila ng tunay na pananalig at panampalataya sa iyo habang sila nabubuhay pa sa mundong ito. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na sila ay mamatay sa dati nilang kalagayan, sa dati nilang paniniwala, Panginoon, kundi magkaroon sila ng panibagong pananampalataya, yung buhay, pananampalataya sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Lord. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin. Salamat kay Chairman at sa kanyang mga narito at ang kanyang mga kagawad, Panginoon. Mga barangay tanod, O Lord God, at ang buong sinasasakupan niya mula sa Aruma, sa GK, Panginoon, sa temporary housing, sa Hatiban, O Diyos, sa Prater, O Lord, dalahin ko, God, na patuloy niyo pong gamitin ang aming chairman, Panginoon, na makapagbahagi ng iyong mabuting balita at maging pagpapala siya, Panginoon, sa barangay pong ito, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa oras po ito, O Diyos. Tayo po mawit, give thanks for the grateful heart. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy
because He's giving Jesus Christ, His Son. Give thanks, with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's giving, Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ano ko si Pastor Acer sa panghuling panalangin? Lord, hallelujah. Muli, ilulugatin ating mga sarili sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Yung Lord. tayong sumunod sa maikling panalangin Yes. para sa mensahe ng Diyos kung saan ay nais ng Diyos na tayo ay magiging tunay na mga anak ng Panginoon. Let's follow up a short prayer. Hallelujah, Lord. Panginoon, lahat po tayo ay sumunod sa maikling panalangin ito. Panginoon, sa oras na ito, ako po ay nagpapakumbaba. Sa oras na ito, Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso. Dahil sa iyong mensahe, na tumimo sa aking puso. Humihingi po ako, Panginoon, ng kapatawaran. Lahat ng aking kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Mula pa man nung ako'y maliit, hanggang ngayon. Linisin mo ako, Panginoon. Muli magkaroon ako ng magandang relasyon sa iyo. Muli manumbalik ang aking communication sa iyo. Magkaroon ako ng matibay na connection sa iyo, Panginoon. Panginoon. Ikaw ay namatay. Sa krus. Sa Kalbaryo. Para sa akin. Lumanak ang iyong dugo. Upang malinis ako. Sa aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon. Muli, linisin mo po ako. Maghari ka. Sa aking buhay. Bilang Diyos. At hari. Ng aking buhay. Panginoon. Tinatanggap muli kita. Sa oras na ito. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sapagat ito'y pangako mo, Panginoon. Ang sinumang tatanggap sa iyo ay susulat mo ang aming pangalan. Sa oras na ito, ako po'y nananampalataya. Ang aking pangalan ay nakasulat na po sa aklat ng buhay. Maraming salamat muli sa oras na ito. Panginoon, manalangin, hallelujah, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tanggapin natin ang pagkapala, ang basbas, pag-ibig at pananampalataya, at kaligtasan na mula sa ating Diyos Ama. Na pinangako sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Salamat. Ito po ang paggawain. Albus po. Good evening. Okay, tapos na po tayo. Salamat po. God bless po. Maraming salamat. Salamat. Sa aming kapitan.